Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 41. Pareho sa kanila ay labis na nalulumbay habang patungo sila sa unang pag-ikot ng kanyang Audi A6. Ipinagmamalaki ni Victor ang kanyang sasakyan ngunit ang Ferrari na minamaneho ng kaibigan ni Gerald ay medyo nagpahiya sa kanya. Pareho sa kanila ay nagkaroon ng isang matigas na pag-unawa at naramdaman na dapat nilang malaman ang katotohanan sa likod ng kaibigan ni Gerald. Pagkatapos nito, sa tindahan ng pagpapanatili ng kotse, habang hinihintay ni Victor ang pagpapanatili, nagsimula siyang makipag-usap sa boss dahil nais niyang makakuha ng paghanga at respeto mula sa mga taong ito na tumitingin sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, ang taong responsable sa pagpapanatili ng sasakyan ni Victor ay nagsabi, "Sir, sa palagay ko napakatalino sa iyo na pumili ng isang high-end na Audi bilang iyong personal na kotse. Ang aming mga Audi car ay hindi katulad ng alinman sa iba pang mga high-end o marangyang kotse sa merkado. Halimbawa, ang isang Ferrari sports car ay pinaparamdam lamang sa mga tao na parang respetado sila. Ang mga mayayaman lamang ang mamumuhunan sa mga ganitong uri ng kotse. Ngayon, karamihan sa mga ordinaryong mayayaman na negosyante ay tumututok sa mga kotse tulad ng Audi o BMW sa halip. Ngunit, hindi mo ba naisip na mas mahusay na magmaneho ng Ferrari? Tiyak na makukuha mo ang higit na pansin at mukha kung nagmamaneho ka ng isang Ferrari." Hindi mapigilan ni Whitney na sabihin sa isang maasim na pamamaraan sa oras na ito. "Hahaha. Kagandahan, dapat mo ring tandaan kung sino ang gumagamit o nagmamaneho ng marangyang kotse, kung gayon. Huwag na nating pag-usapan ang iba pa. Pag-usapan lamang natin ang tungkol sa mga Ferrari sports car. Ang mga ito ay ganap na mga mamahaling kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong dolyar bawat isa. Ang pagmamayari ng isang Ferrari ay katumbas ng pagtatak sa iyong sarili bilang isang mayaman at mayamang tao." Ilang araw lamang ang nakakalipas, iminungkahi nila ang isang hanay ng mga plano sa marketing upang pasiglahin ang pag-unlad ng junior at middle class. Hangga't handa kang magbayad ng isang deposito ng 7,000 dolyar, bibigyan ka ng isang itinalagang driver na magmaneho sa iyo sa kanilang pinakamarangyang Ferraris. Bukod dito, bibigyan ka rin ng pagkakataong subukan ang pagmamaneho ng kotse mismo. Natutuwa ako na ang talagang mayayamang tao tulad ng iyong sarili ay hindi naiimpluwensyahan ng mga naturang sasakyan o alok, G-Right. Sa kabaligtaran, maraming iba pang mga kabataan sa kasalukuyan na hindi sa lupa at napupuno lamang ng walang kabuluhan. Kahit na ang kanilang mga pamilya ay hindi tunay na nagmamay-ari ng anumang malalaking negosyo at sa kabila ng ilan sa mga taong ito na nakaharap sa kanilang sariling mga paghihirap sa pananalapi, higit pa sa handa silang magbayad ng deposito upang masiyahan lamang ang kanilang sariling kawalang kabuluhan at magkaroon ng isang pagkakataon na subukan ang drive ng Ferrari. Pagkarinig nila ng salita ng lalaki, nagkalitan ng tingin sina Whitney at Victor. Tila isang malaking bato sa kanilang mga puso ang napabaligtad. "Sir, ibig mo bang sabihin na hangga't handa kang magbayad ng 7,000 dolyar, may maghahatid sa iyo sa paligid upang maranasan mo kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isa sa mga Ferrari sports car na iyon?" Tanong ni Whitney na may gulat na ekspresyon sa mukha. "Oo, ngunit ayon sa balita ng Tagaloob, narinig ko na ang promosyong ito ay makakansela sa loob ng ilang araw. Ito ay sapagkat ang promosyon ay tila walang silbi at maraming tao ang pamuuna kay Ferrari, na sinasabi na ito ay masyadong marangya." Sa wakas ay naiintindihan ko na. Humawak si Whitney ng napakalaking buntong hininga, ito ay naka-out na sa isang pagsisikap upang masiyahan ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Gerald talagang ginugol ng 7,000 dolyar lamang upang maranasan kung ano ang pakiramdam tulad ng itinaboy sa isang Ferrari. Hindi makapaniwala si Whitney na si Gerald ay talagang isang karimari-marim na tao. Sa oras na ito, hinuhulaan ni Whitney na hindi sinusubukan ni Gerald na iwasan na makita ng anumang mga mag-aaral ngunit sa halip, sinadya niyang tumigil sa pasukan upang makita niya siyang bumaba sa Ferrari. Nakakadiri talaga ang taong ito. Paft! Achoo! Kagagaling lamang ni Gerald mula sa sentro ng pagpaparehistro ng pagsubok sa pagmamaneho sa campus at nagsimula siyang bumahin kaagad sa paglabas niya pagkatapos ng pag-sign up para sa pagsubok sa pagmamaneho. Ang paaralan sa pagmamaneho na ito ay direktang nakikipagtulungan sa campus at ang campus ay nagrenta ng bahagi ng venue upang magpatakbo sila ng isang paaralan sa pagmamaneho. Napagpasyahan na ni Gerald na bumili ng kotse dahil may ilang araw pa lamang siya hanggang sa katapusan ng buwan. Kailangan niyang gastusin ng 3 milyong dolyar sa kanyang Universal Global Supreme Shoppers Card.
Gayunpaman paano niya maaaring isaalang-alang ang pagbili ng kotse kung wala siyang pagmamayari ng lisensya sa pagmamaneho? Dati, wala ring pera si Gerald upang mag-sign up para sa pagsubok sa pagmamaneho upang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Sa wakas ay mayroon siyang sapat na pera upang magawa ito ngayon. Tuwang-tuwa si Gerald at puno ng mga inaasahan sa oras na ito. Ngunit, hindi talaga niya alam kung bakit siya nagbumahi ng kanina lang. May nagmumura ba sa kanya? Nagpa siya si Gerald na bumalik sa dormitoryo para makapagpahinga. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kasama sa silid, si Harper. Ano na, Harper? Gerald, nasaan ka? Babalik ka ba sa dormitoryo? Iminungkahi ni Alice na dapat tayong lahat ay magkasama at lumabas. Kaya, dapat ba tayong pumunta? Kahit papaano, si Hailey ang nagtanong kay Alice na yayain kaming sumali sa kanila. Habang pinapakinggan ni Gerald ang mga salita ni Harper, naramdaman niya na si Harper ay hindi na masculine tulad ng dati mula nang umibig siya kay Hailey. Gayunpaman, alam niya na hindi niya dapat husgahan si Harper ng ganoon. Kung tutuusin, nang umibig siya, ganoon din ang kilos niya, palagi niyang iniisip si Xavier, at palagi niyang isasaalang-alang muna ang damdamin nito kahit anong gawin niya. Nang masaya si Xavier, masaya siya. Nang malungkot si Xavier, nalungkot siya. Walang dahilan upang ipaliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam niya. Marahil iyon ang naging pagmamahal sa isang tao. Oh, sa palagay ko hindi ako sasali sa inyo. Kung tutuusin, sigurado akong ayaw ako makita ni Alice. Mabilis na sagot ni Gerald. Kabanata 42. Hindi, ang dahilan kung bakit kami nagpasya na tawagan ka at talakayin ang bagay na ito sa iyo ay dahil partikular na hiniling ka ni Alice na isama ka namin sa pagtitipon sa oras na ito. Mabilis na sinabi ni Harper kay Charlie. Napaatras si Gerald, wala naman itong katuturan. Hindi ba laging naiinis si Alice tuwing nakikita siya? Bakit siya mismo ang mag-aanyaya sa isang pagdiriwang? Sa totoo lang, nakainom na si Gerald at kumain ng maraming pagkain sa piging sa tanghali ngayong araw kaya't hindi naman siya gutom. Sa halip, halos pagod na siya dahil sa nakakaaliw at nakikipag-chat sa mga negosyante sa piging kanina. Wala talaga siyang ganang pumunta. Bukod dito, dahil ito ay isang simpleng pagtitipon lamang, nais talaga ni Gerald na maghanda para sa kanyang pagsubok sa pagmamaneho sa halip. Marahil ito ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa buhay ng mayamang pangalawang henerasyon ay nagsimula sa mga pagtitipon at pakikisalamuha. Kahit na hindi niya ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng mga uri ng mga partido, aliwan at pagtitipon ay tila umiikot na sa kanya. Nang tumanggi si Gerald na dumalo sa pagtitipon, sinabi din ni Harper na hindi na niya nais na pumunta. Pinadama nito kay Gerald na sobrang nakakulong at sa wakas, atubili siyang pumayag na sumali sa party sa gabing iyon. Bumalik si Gerald sa dormitoryo at nagbago ng bagong hanay ng mga damit. Pagkatapos nito, nakilala ni Gerald at ng kanyang mga kasama sa bahay ang lahat habang nagtitipon sa labas ng gate ng paaralan. Alice, bakit ka biglang nagpasya na ituring mo kami sa hapunan? Saan tayo pupunta? Nandito rin si Noemi at bigla niyang tinanong ang tanong na ito kay Alice dahil sa pag-uusisa. Hahaha. Sa totoo lang, hindi ito ang itinuturing ko ngayong gabi kundi ang kay Quentin. Ang kanilang restaurant sa Mayberry Commercial Street ay magbubukas kaagad. Kung ang pagpupulong ay naging maayos sa hapon at kung nakakuha sila ng pag-aproba, kung gayon ang Grand Marshal Restaurant ay opisyal na magiging kabilang sa pamilya ni Quentin. Isang pagmamataas ang sumilay sa mukha ni Alice at hindi niya maiwasang maiangat ang kanyang mga mata upang tingnan ang ekspresyon ni Gerald sa oras na ito. Naisip ba talaga ni Gerald na napakagaling niya dahil lang kayang yayain ang lahat na maghapunan sa pinakadilaw na lugar sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment? Talagang ginawa itong napahiya ni na Quentin at Alice sa oras na iyon, ngunit, ano ang mangyayari muli sa hinaharap? Si Gerald ay magiging tagapayat pa rin na dati niya. Maaari ba niyang kayang dalhin muli ang lahat sa Wayfair Mountain Entertainment? Gayunpaman, iba si Quentin. Ang pamilya Ziegler ay hindi lamang nagmamay-ari ng kanilang sariling pabrika ngunit nagmamay-ari din sila ng isa sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Kung maaari niyang buuin ang isang mahusay na relasyon sa negosyante na si Zach Lyle, kung gayon magiging malinaw ang hinaharap ni Quentin. Si Alice ang nagpumilit na aanyayahan si Gerald na sumali sa kanila ngayong gabi. Nais niyang malaman ni Gerald na hindi siya kailanman may kukumpara kay Quentin at gusto niyang makita ang hindi maganda at nakakahiyang ekspresyon ng mukha nito. Gayunpaman, medyo nasiyahan si Alice. Ito ay dahil blanko ang ekspresyon ni Gerald sa kanyang mukha at parang wala siyang pakialam sa sitwasyon. Siege. Maghintay ka na lang. Hindi mapigilan ni Alice na maiisip sa sarili. Alice, dahil ito ang pagbubukas ng restaurant ni Quentin, hindi ba't hindi nararapat para sa iyo na dalhin ang napakaraming mga kasama namin doon?
Kung sa bagay, hindi kami ganon kalapit sa kanya. Si Noemi ay medyo nag-alala sa oras na ito. Si Jack Ellen, na nag-aayos ng kanyang make-up sa oras na ito, ay biglang nag-anunsyo ng nasabik, hahaha. Paano ito hindi naaangkop? Ang dahilan kung bakit tinatrato ni Alice ang lahat sa hapunan ngayon ay dahil nais niyang gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Naniniwala ako na naaalala ng lahat ang nangyari sa karaoke bar noong nakaraang linggo. Sa katunayan, si Quinton ang humiling ng tulong ng kanyang ama upang harapin ang bagay na ito. Ang ginawa ni Quinton para sa amin ay talagang nakakaantig sa puso ni Alice. Sa nagdaang mga araw, si Quinton ay mabangis na tinugi si Alice at pagkatapos ng labis na pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Alice na bigyan ng pagkakataon si Quinton. Makikipag-ugnay sa kanya at siya ang magiging una niyang pag-ibig. Ano? Nagulat ang lahat matapos makinig sa sinabi ni Jack Ellen, hindi inaasahan na si Gerald ang unang sumigaw ng malakas. Damn it! May nagnakaw ulit ng kanyang kredito. Kabanata 43. Si Gerald ay nakadama ng labis na pagkabalisa matapos marinig ang balitang ito. Malinaw na siya ang nagresolba sa bagay na tinutukoy ni Alice. Sa totoo lang, ayaw ni Gerald na may kinalaman kay Alice. Bukod dito, ang tanging dahilan kung bakit siya nagpasya na tumaas at lutasin ang sitwasyon sa gabing iyon ay para sa alang-alang kay Noemi. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na hindi naiintindihan ni Alice na si Quinton ang tumulong sa kanya na malutas ang bagay na ito. Naramdaman din niya na ang Quinton ay napakagaling at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na makasama si Quinton. Si Alice ay totoong napakagandang babae at hindi pa siya nagmamahal dati. Siya ay isang ganap na diyosa. Magsisinungaling si Gerald kung sasabihin niyang hindi talaga siya nabihag sa hitsura ni Alice. Dapat ba siyang maghanap ng isang pagkakataon upang sabihin ang totoo kay Alice? Kahit na ayaw niyang pasalamatan siya, kahit papaano ay malalaman niya ang katotohanan at hindi siya magtatapos sa pakikipag-ugnay sa isang tao dahil lamang sa isang hindi pagkakaintindihan. Naiisip ni Gerald ang sarili sa oras na ito. Ang grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa pakikipag-usap at tumatawa bago sila sumakay sa taxi sa Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street. Ang seremonya ng pagbubukas ng Grand Marshal Restaurant ay natural na buhay dahil sa lahat ng mga taong kilala nila at ang buong lobby sa unang palapag ay masikip sa ngayon. Ang mga lumabas sa restaurant ay pawang mayayaman at makapangyarihang tao. Nakakagulat talaga si Quinton. Alice, nangangahulugan ba na ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay mabibilang sa pamilyang Ziegler sa hinaharap? Maaari ba tayong pumunta dito at maglaro kahit kailan natin gusto? Tanong ni Jack Ellen habang nakatingin kay Alice. Siyempre, hindi kami kakalimutan ni Alice dahil lang mayroon siyang kapatid na Quinton ngayon. Hindi ba tama yan, Alice? Matapos ang mga batang babae na pumasok sa restaurant, lahat sila ay tuwang-tuwa at hindi nila maiwasang tumingin sa paligid ng restaurant. Aba, lahat tayo magkakapatid. Siyempre, maaari kang pumunta dito kahit kailan mo gusto. Sa katunayan, baka wala kang alam na balita ngunit ang Grand Marshal Restaurant ay hindi kabilang sa pamilyang Ziegler. Biglang sinabi ni Alice sa mga batang babae habang lahat sila ay naglalakad sa paligid ng lugar ng pagtanggap. Ano? Hindi ba bumili ang pamilya Ziegler ng Grand Marshal Restaurant? Hindi, ang pamilya Ziegler ay bumili lamang ng mga karapatan upang mapatakbo ang Grand Marshal Restaurant. Ang totoong gumagawa ng pera at may-ari ay ang malaking boss na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Sa katunayan, ang buong komersyal na kalye ay pagmamay-ari ng malaking boss. Ani Alice nang magbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Lahat ng bagay sa Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng isang tao. Hindi ba ang lugar na ito ay inayos ng Mayberry Chamber of Commerce? O aking Diyos! Sino ang hindi nakakaalam na ang Mayberry Commercial Street ay tulad ng isang walang katapusang stream ng pera? Hindi ba ito naiulat sa balita na ang kabuoang halaga na ginugol sa Mayberry Commercial Street sa araw-araw ay tungkol sa $14 milyong? Bilyon-bilyong dolyar ang halaga dito. Siyempre, ang Grand Marshal Restaurant ay nagkakaroon din ng higit sa ilang milyong dolyar buwan-buwan at aabot sa higit sa $10 milyong sa isang taon. Ang may-ari ay kumikita ng toneladang pera nang hindi man lang binubuhat ang isang daliri. Halos sumabog si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae nang marinig ang balita. Ito ay naka-out na ang Mayberry Commercial Street ay hindi inayos ng Mayberry Chamber of Commerce. Sa halip, isang solong big boss ang nagmamay-ari ng halos lahat ng negosyo sa kalye. Wow! Gaano kahalaga iyon? Hindi pwede. Nababaliw na ako sa pag-iisip lang nito. Nais kong malaman kung ang anak ng malaking boss na iyon. Kung may anak siyang lalaki, sana mapang-asawa ko siya.
Si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae ay nahuhumaling sa oras na ito, mapait na ngumiti si Alice bago siya umiling at sinabi sa akin ni Quinten na ang mga malalaking boss ng Mayberry Commercial Street ay isang pares ng batang kapatid. Kabilang sa mga ito, nagmamay-ari ang kapatid ng 70% ng negosyo at mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Ang mga tao dito ay tinukoy siya bilang si G. Crawford at sinabi ng lahat na tila siya ay isang napakakul na tao. Nagdaos din sila ng isang welcoming banquet para sa kanya sa tanghali ngayon. Sa kasamaang palad, natanggap lamang ni Quinten ang kumpirmasyon upang patakbuhin ang restaurant mamaya sa hapon at wala siyang pagkakataon na makilala ang may-ari. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Alice na isipin ang sarili. Ang binatang ito ay isang pambihirang tao. Paano siya maaakit sa isang ordinaryong batang babae tulad niya? Bukod dito, nais talagang alamin ni Alice ang tungkol sa batang may-ari na ito at sinubukan niyang tingnan siya sa internet ngunit wala naman siyang makitang anumang balita tungkol sa kanya. Sa oras na ito, nakikinig si Gerald sa usapan nila at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Lalo na ito sapagkat sinabi ni Alice na si G. Crawford ay napakabata at cool. Napaka-cool niya. Kabanata 44. Maaaring hindi nagkaintindihan ang lahat ng tamaan niya si Elena at ang iba pang mga batang babae. Kasabay nito, naramdaman ni Gerald na medyo kakaiba sa loob, nagtataka siya kung ano ang magiging reaksyon ni Alice at Jack Ellen kung alam nila na ang batang boss na pinag-uusapan nila ay siya. Tuldok-tuldok. Alice, bakit hindi mo sinabi sa akin na narito ka? Habang sabik na tinatalakay ng lahat ang restaurant, si Quinten, na bihis sa formal na kasuotan, ay lumakad kasama si Harold sa tabi niya. Lalong gwapo si Quinten ngayon. At least, ang gwapo talaga niya sa harap ng grupo ng mga batang babae. Nakita kong abala ka sa pakikisalamuha at pag-aliw sa iyong mga customer, pagod ka na ba? Ngumiti si Alice habang nagsasalita ng marahan. Hindi pa siya nakakarelasyon noon at hindi siya ang uri ng batang babae na kumikilos ng maayos sa harap ng mga tao, na kung saan ay palaging kumilos ang kanyang kasama sa silid na si Jack Ellen sa makatuwid, mahiya lang siyang makapagsalita. Ayos lang ako. Ang ilan sa mga tiyuhin at may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street ay bumisita sa amin ngayon. Nahanap ko na lang ang isang table para sa kanila. Halika, Alice. I will get you guys a table now, sagot ni Quinten na may maliwanag na ngiti sa labi. Sa oras na ito, bigla niyang nakita si Gerald na nakatayo sa likuran ng karamihan. Hinawakan ni Gerald ang isang maliit na kabayong kahoy na inilagay sa isang stand. Ang maliit na kahoy na kahoy ay mukhang napakahusay at ito ay gawa sa sandalwood. Agad na naakit nito si Gerald. Napuno siya ng pag-uusisa sa sandaling ito. Hoy! Napakarupok ng bagay na iyon. Ingat ka lang, Kuya Gerald. Mabilis na sinabi ni Quinten sa isang sarkastikong tono, sa katunayan, medyo hindi pa nausama at naiinggit si Quinten kay Gerald dahil pinahiya siya sa Wayfair Mountain Entertainment. Oo, kahit na ang tanging dahilan na kayang dalhin sila ni Gerald upang masiyahan sa isang marangyang pagkain sa loob ng Wayfair Mountain Entertainment ay dahil inutang siya ni Zack ng isang pabor para sa pagligtas ng buhay ng kanyang anak na babae, si Quinten ay inggit pa rin sa kanya. Gayunpaman, medyo gumaan ang pakiramdam ni Quinten sapagkat ang kanyang pamilya ay pamilyar na kay Zack. Naramdaman ni Quinten na ang ugnayan ni Gerald at Zack ay hindi posibleng magtagal magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, hindi posible para sa isang tao na magpasalamat sa isang tao sa mahabang panahon. Ano pa, si Gerald ay isang walang kabuluhan at hanggal na tanga. Hoy! Huwag ibagsak ang kabayong kahoy na iyon, Gerald. Paano kung ikaw ay pabaya at masira ito muli? Paano kung napinsala mo ang maliit na kahoy na kabayo tulad ng kung paano mo nasira ang pagpipinta ng langis sa huling pagkakataon? Wala kang utang kay Quinten kaya paano mo siya gagantay? Sakto. Isa talaga siyang country bumpkin. Gusto niyang hawakan ang lahat ng nakikita niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto ni Alice na yayain si Gerald dito sa amin ngayon. Pinaparamdam niya sa lahat na hindi komportable. Mabilis na ipinahayag ni Jack Ellen at ng iba pang mga batang babae ang hindi nasisiyahan kay Gerald. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit blatant na pinagtatawanan at pinapuna nila si Gerald ay dahil alam nilang hindi siya gusto ni Quinten. Kung si Gerald ay naging mabait at magiliw kay Quinten noong sila ay nasa manor, pagkatapos ay tiyak na isa sa isip iyon ni Jack Ellen at ng iba pang mga batang babae. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. Bukod dito, si Quinten ay hindi na nasisiyahan na makita si Gerald dito at parang wala talagang pahiwatig si Gerald tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, paano maaaring makipagkompetensya si Gerald kay Quinten? Mabilis na inatake ng mga batang babae si Gerald dahil nais nilang ipahayag ang kanilang mga posisyon sa harap ng Quinten. Samantala, naiiling lang ni Alice na walang magawa.
Noong una, balak niyang maghiganti kay Gerald. Nang maisip niya ito ngayon, sobrang nakakatawa ang kanyang plano. Ito ay napakakatawa-tawa para sa kanya na kahit na nag-aalala tungkol sa taong ito sa unang lugar. Naomi, Harper, bakit ka nandito? Sampin mo yan Gerald, nandito ka rin. Sa oras na ito, isang boses ng isang babae ang tunog sa likuran nila at siya ay parang labis na nagulat. Nang marinig ni Gerald ang boses ng babaeng ito, inangat niya ang kanyang ulo at tumalikod, napagtanto lamang na si Xavier pala iyon. Kabanata 45. Si Xavier ay nakahawak sa braso ni Yuri sa isang malapit na pamamaraan sa oras na ito. Nagulat siyang tiningnan sina Gerald, Naomi, at iba pa. Hindi inaasahan, makakaya rin nilang dumalo sa isang napakataas na okasyon. Napatingin si Gerald kay Xavier at nakita niyang nakadamit ito ng ginto at pilak. Pagkatapos nito, biglang naisip ni Gerald ang singsing na brilyante na binili ni Yuri para kay Xavier kanina ngayon. Dapat na binili niya ang lahat ng mga item na ito upang maisusuot ni Xavier sa seremonya ng pagbubukas ng Grand Marshal Restaurant ngayong gabi. Si Xavier ay mukhang sobrang mayabang at masaya sa oras na ito. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang sarili, marahil ay talagang in love sina Xavier at Yuri sa isa't isa. Marahil siya ay talagang isang kasangkapan lamang kay Xavier upang maibsan ang inip nito sa nakaraan. Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang nakakatawa talaga siya. To think na nag-aalala talaga siya tungkol kay Xavier kagabi. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kapatid Quentin, hindi mo inaasahan na magkakilala din kayo ni Gerald? Tanong ni Yuri sa isang magalang. Sa katunayan, ang maliit na pabrika ng pamilya Lowell ay hindi maikumpara sa taas ng pamilyang Ziegler. Ang tanging dahilan kung bakit si Yuri ay maaaring dumating sa seremonya ng pagbubukas ngayon ay dahil ang ina ni Yuri at ang ina ni Quentin ay mga kasama sa kolehiyo na nagbahagi ng malapit na ugnayan sa isa't isa at palaging nakikipag-ugnay sa isa't isa. Nang marinig ni Yuri ang tungkol sa seremonya ng pagbubukas, humingi siya ng tulong sa kanyang ina at ito ang dahilan na makakapunta siya rito kasama si Xavier ngayong gabi. Kaibigan silang lahat ni Alice. Yuri, kilala mo rin sila? Tanong ni Quentin. Opo, Kuya Quentin. Galing sila sa klase sa tabi-tabi. Kapatid Quentin, basurahan talaga si Gerald. Ito ay tulad ng isang high-end at marangyang seremonya ng pagbubukas ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang paggalang. Tingnan mo ang suot niya ngayon. Ibinababa talaga niya ang mga pamantayan dito. Sinabi ni Xavier habang nakasisilaw siya kay Gerald sa oras na ito. Hinigpitan niya pa ang hawak sa braso ni Yuri. Para bang pinipilit ni Xavier na ipakita kay Gerald na ang kanyang buhay ay napabuti ng sobra pagkatapos makasama si Yuri. Bukod dito, nais ipakita ni Xavier kay Gerald na siya ay karapat-dapat na dumating sa pambungad na seremonya ng Grand Marshal Restaurant matapos na makipaghiwalay sa kanya. Sa palagay ni Xavier, talagang napaalad si Gerald na nanalo ng $30,000 mula sa loterya ngunit wala pa rin siya kumpara sa lahat. Si Quentin ay nasiyahan din sa komento ni Xavier at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang tumatawa siya at sinabi, kung ibababa niya ang pamantayan, babaan lang ang pamantayan. Kung tutuusin pagdating sa kagandahan at karaniwang pagpapahalaga, hindi lahat ay may mataas na pamantayan. Hahaha, nakakagulat talaga si Quentin. Napakatumpak ng sinabi niya. Tama si Brother Quentin. May katuturan ang sinabi niya. Kung walang mababang pamantayan kung gayon paano maaaring may mataas na pamantayan noon? O sige, itigil na natin. Okay lang ba talaga na pag-usapan ang tungkol dito kay Gerald kahit na totoo ito? Hahaha. Sa pagkakataong ito, si Xavier ay nagkaroon ng katahimikan na pag-unawa kay Jack Ellen at sa natitirang mga batang babae habang sumasang-ayon sila sa sinabi lamang ni Quentin. Nagsisimula na ring magalit si Gerald habang nakikinig sa sinasabi nila. Sa oras na ito, naisip niya sa kanyang sarili kung gaano kagustuhan ng pangkat ng mga batang babae ang pera. Ayos lang nun. Itatapon lang niya ang pera sa kanila mamaya. Sige. Siya ay galit. Sa oras na ito, tinignan ni Quentin si Gerald bago siya ngumiti at sinabi, Kapatid Gerald, huwag mo akong pakialaman. Nagbibiro lang ako. Hindi ka galit, hindi ba? Well, alam ko na siguradong hindi magagalit si Brother Gerald. Talaga bang ikaw ay isang tao na hindi maaaring kumuha ng isang biro? Paimpal na sagot ni Gerald sa isang malamig na pamamaraan, Quentin, sadya mo bang naghahanap ng problema sa akin ngayon? Nauna nang naisip ni Gerald na ang dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Alice dito ngayon ay dahil gusto niyang ayusin niya ang relasyon nila ni Quentin. Pagkatapos ng lahat kahit na hindi siya nakakasama ni Quentin, inimbitahan pa rin niya ang lahat sa kanila na mag-enjoy sa hapunan kasama siya sa pinakahusay at mamahaling lugar sa Manor. Naisip niya na natural lamang na gawin ito. Gayunpaman sa wakas ay naintindihan ni Gerald na inimbitahan lamang nila siya dito ngayon upang pagyayagan siya. Oh,
Tila ba talagang galit si Gerald ngayon? Si Kuya Quinten ay may napaboren ka ba sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pagkakataong pumunta dito ngayon at naglakas loob ka pa ring mawala ang galit mo sa kanya? Hahaha. Napakasaya ni Xavier nang makita ang lahat na minamaliit si Gerald. Bukod dito, lalo siyang naramdaman na mas masaya siya nang mapagtanto niyang parang kinaiinisan ni Quinten si Gerald ng kaunti. Sa makatuwid, patuloy niyang nilalay si Gerald dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impression sa puso ni Quinten. Sige, tigilan mo na yan. Quinten, nasaan ang talahan na yan na iyong inilaan para sa amin? Mabilis na nagtanong si Alice sa oras na ito. Kabanata 46. Kung sa bagay, si Alice ang nagdala sa kanya rito at kung magpapatuloy si Xavier sa pangungutya kay Gerald, talagang mapapahiya siya nito. Kung tutuusin, ang may-ari lamang ang dapat makatama sa kanilang sariling aso, tama ba? Halika, bakit hindi ka umupo dito? Dahil sina Yuri at Xavier ay mula rin sa iisang pamantasan, dapat kayong lahat ay magkasama. Dinala ni Quinten si Gerald at ang lahat sa isang malaking mesa. Pagkatapos nito, inatasan niya sila isa-isa upang makaupo sila. Sina Yuri at Xavier ay hindi tinanggihan ang pagkakaupo sa kanila sapagkat kung umupo sila sa kanila, maaaring magpakitang gila si Xavier. Gayunpaman, sa sandaling dumating sina Yuri at Xavier, ang mesa na maaaring tumanggap ng 15 tao ay biglang naging masikip. Ang 6 sa kanila sa dormitory ni Alice, 5 sa kanila sa dormitoryo ni Harper, at si Naomi ay bubuo sa kabuuan ng 12 katao. Sa oras na ito, si Xavier, Yuri, at Quinten ay nakaupo din sa mesang ito. Sa makatuwid, natural na nangangahulugan ito na walang puwang para kay Gerald. O hindi, nakakahiya talaga ito. Kapatid Gerald, humihingi ako ng tawad ngunit walang natirang upuan para sa iyo. Malamig na ngumiti si Quinten bago siya kumilos na para bang labis siyang humihingi ng paumanhin sa oras na ito. Nagmamadaling sinabi ni Harper, Gerald, bakit hindi ka lumapit dito at magsiksik sa amin sa halip? Hindi maganda para sa amin na magsiksik sama-sama. Pagkatapos ng lahat, maraming mayaman at makapangyarihang tao ang pumupunta sa lugar na ito. Kung pinipis namin, hindi ito maganda sa lahat. Napakamot sa ulo si Quinten at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa oras na ito. Orihinal na pinaplano kong umupo rito sa inyong lahat upang makapag-usap at makapag-usap bago ako umakyat sa entablado upang lumahok sa seremonya ng pagbubukas. Dahil hindi naman ako kakain, aakyat na lang ako sa entablado at pwede na si Gerald na umupo sa halip. Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi. Sumigaw kaagad sina Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae. Kung isuko mo ang iyong upuan kay Gerald pagkatapos siya ay nakaupo sa pagitan namin ni Alice. Talagang hindi. Bukod dito, hindi namin nais na umalis ka kapatid Quinten. Gusto pa rin naming makinig sa higit pa sa iyong mga kwento at makakuha ng kaunting pananaw mula sa iyo. Ang bawat isa ay nagpatuloy sa pagsasalita, sunod-sunod at inilagay nito si Gerald sa isang napakahirap na posisyon. Damn it. Tiyak nagagantay siya sa kanila sa paglaon. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagkamuhi sa kanyang puso. Aalis na sana siya sa oras na ito upang hindi na niya kailangan pang tumingin sa mga mukha nila. Kung sa bagay, nasa bad mood na siya. Sa oras na ito, biglang tumunog ang boses ng host sa entablado, tahimik. Lahat, manahimik na po kayo. Ngayong gabi, ang seremonya ng pagbubukas ay malapit nang magsimula at ang host ay nagbibigay ng kanyang talumpati sa oras na ito. Ang bawat isa ay mabilis na kumuha ng kanilang sariling mga upuan at ang kapaligiran sa banquet hall ay napakatahimik sa oras na ito. Walang upuan si Gerald at awkward siyang nakatayo sa gitna ng banquet hall. Naturally, naakit niya ang pansin ng maraming tao. O aking Diyos! Tingnan mo ang taong iyon. Bakit nakatayo lang siya doon sa isang mahirap na pamamaraan? Waiter ba siya? Hindi siya mukhang waiter. Tingnan mo lang kung paano siya nagbihis. Sa palagay mo ba palihim siyang lumusot dito upang magnakaw ng pagkain at inumin? Hahaha, nakakahiya naman ito. Ang pobreng lalaking iyon ay walang upuan. Paano pinlano ng pamilya Ziegler ang kanilang seremonya sa pagbubukas? Bakit ang kanilang panauhin ay nakatayo ng awkward sa gitna ng banquet hall na walang inilang pwesto? Ang ilan sa mga panauhin ay nagsimulang bumulong sa kanilang sarili, sa parehong oras, sa isa sa mga pangunahing talahanayan na malapit sa entablado, isang pangkat na mga kabataang lalaki at kababaihan ang nakaupo magkasama sa oras na ito. Ang talahanayan na ito ay karaniwang nakalaan para sa mga taong may kilalang mga katayuan at matatag na pinagmulan ng pamilya. Ang banquet hall sa Grand Marshal Restaurant ay napakalaki at kahit na si Quinten ang personal na nag-ayos ng mesa para kay Alice at sa kanyang mga kaibigan, makakakuha lamang siya ng isang mesa sa gitna ng banquet hall para sa kanya. Sa makatuwid, ang pangkat ng mga kabataang lalaki at babae ay malinaw na napakamayaman at makapangyarihan.
Ngumiti ang isa sa mga kabataang lalaki sa isa pang binata na nakasuot ng puti bago niya sinabi, "Kapatid Aiden, Sister Elena, tingnan mo iyan. Sa palagay ko nagulo ngayon ang Grand Marshal Restaurant. Hahaha. May isang tao talaga na pumasok dito upang humingi ng pagkain." Ang mga binata na nakasuot ng puti ay mabilis na itinaas ang kanyang ulo habang sumulyap sa direksyon na tinuturo ng kasama niya. Matapos nito pinahid niya ang kanyang mga mata upang kumpirmahin na hindi niya nakikita ang mga bagay bago siya bulalas, "Damn it. Si G. Crawford." Pagkarinig niya ng salitang si Mr. Crawford, Elena, na palaging sobrang lamig at walang pakialam, ay biglang itinaas ang kanyang ulo dahil nagulat siya. Sa katunayan, naalala pa rin ni Elena ang hitsura ni Gerald nang makita siya sa unang pagkakataon. Siya talaga. Ungol ni Elena sa sarili. Kabanata 47. Oh my God. Ito talaga si G. Crawford. Ang ibang mga binata at kababaihan ay biglang nakilala si Gerald sa isang solong sulyap. Lahat ay kinakabahan at nalilito sa oras na ito. "Ginoo Crawford, anong pinagsasabi mo kapatid Aiden? Malinaw na pulubi iyon. Sigurado ka ba?" Sampal. Ang binata na nakasuot ng puti ay walang iba kundi si Aiden. Nang makita niya ang mga binata na tumatawag kay Gerald na isang pulubi, binigyan niya siya agad ng sampal sa mukha. "Damn it. Sino ang tinawag mong pulubi? Pagod ka na bang mabuhay?" Tinakpan ng mga binata ang kanyang mukha ng kanyang kamay nang may pinahirapan na ekspresyon sa kanyang mukha. "Dahil narito si G. Crawford, dapat ba tayong pumunta at kamustahin siya, kapatid Aiden?" Marami sa mga kabataang lalaki ang nagsalita sa oras na ito. Si Gerald ay isa sa mga malaking boss sa likod ng buong Mayberry Commercial Street at ang lakas ng pamilyang Crawford ay higit na hindi maisip. Kung sino ang maaaring maging pamilyar kay Gerald ay tiyak na makakapagtaas ng langit at ang taong iyon ay hindi mapapagod para sa anumang mga mapagkukunan sa buhay na ito. Bukod dito, si Gerald ay naging boss din ni Aiden at ng kanyang pamilya. Siya ay hindi kapanipaniwala. Sandali lang. Parang may mali. Nanatiling kalmado si Aiden habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa gitna ng banquet hall. Nakita niya si Gerald na nakatayo mag-isa sa gitna ng banquet hall at ang ilan sa mga batang babae na nakaupo sa mesa sa tabi niya ay pawang tumatawa sa kanya sa oras na ito. Bigla itong naging malinaw sa kanya, ito ay dahil naintindihan na ni Aiden ang sitwasyon ni Gerald nang ibalik siya nito sa campus kahapon. Hindi pa isiniwalat ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan. Alam ito ni Aiden sapagkat si Gerald ay hindi gaanong magpakumbaba at mababa ang susi kung naihayag na niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kaibigan at kamag-aral. Bukod dito, kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nalantad na, tiyak na mayroong isang bilang ng mga tanod na nagpoprotekta sa pagpasok at paglabas ng unibersidad. Higit sa lahat, hindi na ipinagpatuloy ni Gerald ang pag-aaral sa Mayberry University. Kung sumugod sila roon ngayon, tiyak na ilalantad nila ang pagkakakilanlan ni Gerald at walang alinlangan na maglalagay ito ng maraming pansin kay Gerald. Bukod dito, maaari silang maging sanhi ng maraming hindi inaasahang kaguluhan kay Gerald. Sa oras na iyon, sinasaksak lamang niya ang kanyang paa sa paa. Ang ama ni Aiden ay lubos na sanay sa pagbabasa at paghawak ng mga tao at mahirap na sitwasyon at si Aiden ay hindi rin masama rito. Ay hindi, kapatid Aiden. Ito ay tila na parang si G. Crawford ay nabibiro ng mga scumbag na iyon. Ito ang ating pagkakataon na humakbang at tulungan siya. Hindi naman tayo dapat umupo lang dito at panoorin silang pinagtatawanan siya, di ba? Nag-aalalang sinabi ng isa sa mga pangalawang henerasyong mayamang anak. Siyempre hindi. Gayunpaman, dapat mong tandaan ang lahat na hindi mo dapat ilantad ang tunay na pagkatao ni G. Crawford. Tungkol sa kung ano ang susunod na dapat nating gawin, lahat kayo ay sundin lamang ang mga yapek. Mayroon ng plano si Aiden at mabilis niyang sinabi sa kanyang grupo ng mga kaibigan ang lahat ng nalalaman matapos matuklasan ang katotohanan. Ang grupo ng mga tao ay nag-alsa ng malaking kalinga. Kung tutuusin, kung sumugod sila kanina kay Gerald, ilantad na sana nila ang kanyang pagkatao. Tungkol kay Gerald, naghahanda na siya upang umalis kaagad. Kung sa bagay, nakakaramdam na siya ng sobrang hiya dahil lahat ay nakatingin sa kanya. Sa makatuwid, siya ay lumingon habang siya ay naghahanda na umalis sa banquet hall. Kaibigan, mangyaring manatili. Si Aiden at ang kanyang pangkat na mga kaibigan ay biglang tumayo sa oras na ito at ang lahat ay tumingin kay Aiden sa oras na ito. Kaibigan, kung hindi mo alintana, bakit hindi ka lumapit dito para uminom? Opo, kaibigan ko. Halika dito at samahan kaming uminom. Mayroon kaming dagdag na upuan dito. Sa oras na ito, ang lahat ng mga tao kasama si Aiden na bahagi ng mayamang pangalawang henerasyon ay tumayo din sa oras na ito, at ang isa sa kanila ay lumalabas din sa malamig na pawis. Ha! Anong nangyayari? Ang batang boss ng Imperial Treasure Pavilion, si G. Aiden, ay talagang inaanyayahan ang pulubi na ito sa kanyang mesa. Oo.
Bukod dito, si G. Aiden at ang natitirang mga kabataang lalaki at kababaihan na nakaupo sa mesa na iyon ay kumakatawan sa siyam na kataas-taasang mga negosyo sa Mayberry Commercial Street. Ang mga ito ay napakamarangal na mga katayuan. Bukod kay Aiden mula sa pamilyang Baker, maging si Miss Elena mula sa pamilyang Larsen ay nakaupo rin sa mesang iyon ngayon. Ito, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ang pamilyang Baker, ang pamilya Larsen, at maging ang pamilyang Fisher, na dating namamahala sa Grand Marshal Restaurant, ay nagsimula ng buong negosyo sa Mayberry Commercial Street at ito ang naging malaking kita. Malapit silang lahat kay Zack. Ang bawat isa sa mga kabataang kalalakihan at kababaihan ay napaka nakikilala. Kabanata 48. Sa katunayan, sina Xavier, Yuri, Alice, at lahat ay nagulat sa sandaling ito. Malinaw na narinig na nila kung sino ang mga kabataan na nakaupo sa mesang iyon, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makilala sila. Laking gulat nila na yayain talaga ng mga taong iyon si Gerald na umupo sa kanila. Sa oras na ito, nagulat din si Gerald na nandito sina Aiden, Elena at ang kanilang mga kaibigan sa pambungad na seremonya ngayong gabi. Hindi niya binigyang pansin ang lahat ng iba pang mga panauhin kanina. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang kanilang imbitasyon ngayon. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili at alam niya na kung lalabas siya ng banquet hall ngayon, siguradong maiisip ng lahat na talagang pumunta siya rito upang humingi ng pagkain. Sa makatuwid, naramdaman niya na mas makakabuti para sa kanya na tanggapin ang paanyaya at tumungo upang umupo kasama si Aiden at ang natitirang mga kabataan sa halip. Hindi bababasa, magagawa niyang maisara ang mga tumingin sa kanya ng ilang sandali. Tumango agad si Gerald. Sige. Pagkatapos nito, lumakad si Gerald patungo sa harap ng banquet hall, hakbang-hakbang sa ilalim ng pagtataka ng lahat, bago siya tuluyang umupo sa walang laman na upuan sa pagitan nina Elena at Aiden. Walang kahihiyan. Hindi niya talaga alam ang sarili niyang lugar. Siya talaga ang naglakas loob na umupo sa parehong mesa kasama sila. Hindi ba niya alam ang sarili niyang katayuan? Bukod dito, nakaupo siya malapit sa Diyosa namin, Elena. Maraming iba pang mga pangalawang henerasyon na mayamang anak na puno ng inggit at poot sa oras na ito. Sina Alice, Yuri, Xavier at ang natitirang pangkat ay tumingin din kay Quinten na gulat bago nila tinanong kung ano ang eksaktong nangyayari. Labis silang hindi nasisiyahan na si Gerald ay kasalukuyang nakaupo kasama ang mga kabataan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mesa ay inilagay sa isa sa mga pinakaprestihiyosong posisyon, hanggang sa harap ng entablado, samantalang ang kanilang mesa ay nasa gitna lamang ng banquet hall. Kaya kung may nag-aanyaya sa iyo na umupo sa mesa, kailangan mo bang tanggapin ang paanyaya? Lalong hindi komportable ang naramdaman ni Quinten sapagkat siya talaga ang pangunahing tauhan at siya ang dapat na pagtuunan ng pansin ng lahat ngayong gabi. Sa makatuwid, lumakad si Quinten kay Aiden at sa natitirang mga kabataan bago niya sinabi, Mr. Aiden, ano ang ibig mong sabihin dito? Paano ang lalaking ito ay maaaring umupo sa mesa na ito? Bakit hindi siya makaupo sa mesang ito? Kung ang kaibigan natin na ito ay hindi pinapayagan na umupo dito, lahat kami ay aalis din. Pumuso si Aiden bago siya direktang tumayo. Sa karamihan ng mga tao, ang ilan sa mga boss na nagtatrabaho malapit at para sa pamilya ni Aiden ay tumayo din sa oras na ito. Kung nagpasya si Aiden na umalis, kung gayon natural, susundan din nila ang kanyang mga yapak at agad na aalis sa banquet hall. Ito, ang ekspresyon ng mukha ni Quinten ay sobrang pangit. Ito ang pambungad na seremonya para sa Grand Marshal Restaurant na kinukuha nila ngayon at alam niyang hindi niya kayang saktan ang pamilya Baker. Gayunpaman, hindi talaga maintindihan ni Quinten kung bakit ang karaniwang mayabang na Aiden ay magiging magalang kay Gerald. Siyempre pwede siyang umupo dito. Dahil nagsalita ka na, G. Aiden, kung gayon natural na makakaupo siya rito. Galit na tumitig si Quinten kay Gerald bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang sariling upuan. Quinten, ano ang sitwasyon? Ano ang nangyayari? Bakit niyaya ni Aiden ang basurang iyon na si Gerald na umupo sa mesang iyon kasama nila? Hindi ako sigurado ngunit hulaan ko ito ay dahil hindi siya nasisiyahan na nakuha namin ang mga karapatan na patakbuhin ang restaurant sa halip na ang kanyang pamilya. Orihinal na nilalayo ng pamilyang Baker na kunin ang mga karapatang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Gayunpaman, nagawa naming makuha ito sa huli sapagkat ang aking ama ay nagsumikap at gumamit ng maraming koneksyon bago siya tuluyang magtagumpay. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob sa atin si Aiden. Gayunpaman, dahil ito pa rin ang aming seremonya sa pagbubukas ngayon, hindi namin kayang masaktan siya. Kung sa bagay, ang pamilya Baker ay talagang isang malaki at makapangyarihang pamilya sa Mayberry City. Iyon ang dapat maging dahilan. Sa wakas naintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Isang malaking buntong hininga ang inalis ni Alice at sa wakas ay naramdaman ni Xavier na parang nakahinga ulit siya.
Kung talagang nagkaroon ng magandang relasyon si Gerald kay Aiden mula sa pamilyang Baker, tiyak na magiging komportable si Xavier. Si Yuri ay wala ring karapatang makilala siya, kaya paano maaaring maging kaibigan ni Gerald ang isang tulad ni Aiden? Sa kabilang banda, hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kung ano ang iniisip o sinasabi ni Xavier at ng iba pang mga kaibigan tungkol sa kanya sa ngayon. Matapos makaupo sa hapag, naramdaman niya na talagang nakaka-interes ang pagtingin sa lahat ng magagandang batang babae na namumula nang makita siya. Lalo na ito para kay Elena. Hindi inaasahan, magkikita tayo muli kaagad. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Oo, G. Crawford. Sa palagay ko ito dapat ang kapalaran. Sagot ng mga magagandang dalaga habang nakatingin kay Gerald na may matamis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakaramdam ng pagkakagulo si Elena nang maisip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama kaninang hapon. Napagpasyahan niyang sundin ang kanyang ama at marahan siyang tumango kay Gerald. Ginoo, Gerald, wala kang napakahusay na relasyon kay Quinten, hindi ba? Biglang nagtanong si Aiden sa oras na ito habang pikit ang kanyang mga mata upang tumingin kay Quinten. Hindi naman tayo malapit. Totoo namang sagot ni Gerald. Mabuti naman. G. Crawford, mayroon talaga kaming plano na mapahiya at sirain ang reputasyon ni Quinten at ang kanyang pamilya sa publiko ngayon. Gayunpaman, lahat kami ay natatakot kay Uncle Zack kaya't wala kaming pinangahas na gumawa kahit ano. Gayunpaman, kung nais mong suportahan kami at i-back up, masisiguro naming winawasak namin ang Quinten ngayon. Hihihi. Panipi. Kabanata 49. Ano ang plano? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong dahil sa kuryosidad. Nang lumapit si Quinten upang kausapin si Aiden ngayon lang, napansin din ni Gerald na kahit na magalang si Quinten kay Aiden sa ibabaw, halata na wala silang magandang relasyon. Si Quinten ay simpleng magalang at umatras dahil sa lakas at lakas ng pamilyang Baker. Hahaha. Hahayaan kitang manood ng video. Pagkatapos nito, inilabas ni Aiden ang kanyang cellphone bago niya ipinakita kay Gerald ang isang video na naitala nila. Ito ay isang video sa isang malaking silid tulugan. Sa oras na ito, naglalakad si Quinten sa kwarto kasama ang isang walang malay na babae. Ang babaeng ito ay tumingin mga 30 taong gulang at napakaganda niya. Tungkol sa susunod na nangyari, talagang hindi na kailangan pang i-detalye, sa kasamaang palad, ang video ay 3 minuto lamang ang haba at tapos na si Quinten. Kahit si Gerald ay medyo nakaramdam ng kahihiyan matapos mapanood ang video. Bakit mo siya gustong sirain? Hindi ba normal sa mga kabataan na pumili ng mga batang babae? Tanong ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Si Aiden ay nanatiling tahimik sandali bago sinabi niya, Mr. Crawford, oo, totoo na nasisiyahan kaming pumili ng mga batang babae. Gayunpaman, naiiba ito para sa Quinten. Alam mo ba kung sino ang babae sa video? Siya ang stepmother niya. Damn it. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Gerald. Ito ay labis na pagpapasigla. Talagang galit ka ba sa kanya kaya't nasundan mo siya at sinisiyasat? Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti ng walang magawa, sumagot si Aiden, sino ang humiling sa kanila na labagin ang hindi nabigkas na patakaran sa pagitan ng lahat ng mga may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street. Orihinal na balak ng pamilyang Baker na bumili ng mga karapatan upang patakbuhin ang Grand Marshal Restaurant. Bukod dito, kami na ang pinakamataas na bidder sa oras na iyon at mayroong isang masidhing pag-unawa sa pagitan nating lahat na lumahok sa mga malalaking subasta. Sa huling 3 minuto, karaniwang hindi kami pinapayagan na maglagay ng anumang higit pang mga bid. Gayunpaman, ang pamilya Ziegler ay naglagay ng isa pang bid sa huling minuto at iyon ang dahilan kung bakit sila nanalo ng mga karapatan na patakbuhin ang restaurant. Dahil nagsimula siyang isang digmaan sa aking pamilya, pagkatapos ay magsisimula ako ng digmaan sa kanya. Naintindihan ni Gerald na hindi sila naglakas loob na maisakatuparan ang kanilang plano bago ito sapagkat natatakot silang ituloy ni Zack ang bagay na ito at panagutan sila. Pagkatapos ng lahat, bawal para sa mga may-ari ng negosyo sa Mayberry Commercial Street na lumaban sa kanilang sarili. Kaya, nais mo ang aking pagsang-ayon. Oo. Hanggat maaari mo kaming may back up at sabihin kay Uncle Zack na huwag kaming sisihin, may iwan mo na lang sa amin ang iba. Walang sinabi si Gerald ngunit simpleng isinubo niya ang pulang alak mula sa kanyang baso ng alak. Agad na naintindihan ni Aiden kung ano ang ibig niyang sabihin at mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa kanyang nakababatang kapatid. Kinuha ng nakababatang kapatid ang cellphone bago niya sinabi, sige, maghanda ka na upang manood ng magandang palabas. Pagkatapos nito, mabilis na tumakbo ang bata patungo sa likuran ng banquet hall. Dahil walang pera si Gerald dati, wala siyang pagpipilian kundi ang mabubuli at mapahiya sa lahat ng oras. Bakit niya dapat ipagpatuloy ang pambubuli ng iba ngayong siya ay mayaman na?
Sa makatuwid, si Gerald ay higit pa sa pagpayag na suportahan si Aiden at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng lahat, natagpuan niya ang pag-uugali ni Quinten na kakaiba at karimari-marim. Ang seremonya ng pagbubukas ay nagpatuloy sa maayos na pagpapatuloy. Pagkatapos, oras na para sa seremonya ng paggupit ng laso. Bilang batang may-ari ng Grand Marshal Restaurant, natural na kina Quinten ang kailangang umakyat sa entablado upang putulin ang laso. Alice, bakit hindi ka sumama sa akin? Tanong ni Quinten habang marahang hinawakan ang kamay ni Alice. Maraming tao sa banquet hall ang naiinggit kay Quinten sa oras na ito. Lalo na nagselos si Xavier dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya malas. Una, napetsahan niya ang walang silbi na tagumpay, si Gerald. Pagkatapos nito, nakikipag-date siya sa isang ordinaryong henerasyon na mayamang anak na tulad ni Yuri. Magaling kung makakahanap siya ng kasintahan na tulad ni Quinten na may pambihirang yaman at kapangyarihan. Tikas na hindi tinanggihan ni Alice ang paanyaya ni Quinten. Sa ganitong paraan, magkahawak ang kamay nina Quinten at Alice habang naglalakad patungo sa entablado. Habang nilalakad nila ang mesa ni Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang sulyap kay Gerald. Nararamdaman na parang sinusubukan niyang ipakita sa kanya na kahit saan siya naroon, palagi silang magiging agwat sa pagitan nila. Sinusubukan niyang sabihin kay Gerald na hindi siya may kumpara sa kanila. Tiningnan din ni Quinten si Gerald sa isang matagumpay na pamamaraan, na parang tinatapakan niya si Gerald sa ilalim ng mababantang mga mata. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit galit na galit si Quinten kay Gerald ay dahil sa paglaki niya, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay sinaktan ng isa pang mahirap na tao na katulad ni Gerald. Sa mga darating na araw, sisiguraduhin kong yapakan ko ang lahat sa iyo at panatilihin kang nasa ilalim ng aking mga paa. Hindi ka lang magiging mahirap na tao noon. Napaisip si Quinten sa sarili. Ininom pa rin ni Gerald ang kanyang red wine nang bumalik sa mesa ang nakababatang kapatid ni Aiden. Pagkatapos nito, tumango siya ng bahagya kay Gerald na nagpapahiwatig na ang bagay ay nalutas na at maghihintay lang sila upang mapanood ang magandang palabas. Sa oras na ito, tumingin si Gerald patungo kay Quinten na mukhang masigla sa entablado. Parehong naroon ang kanyang ama at ina sa entablado at masasabi ni Gerald na mayroong napaka-abnormal na ekspresyon sa mukha ng madroste ni Quinten nang makita niya ang hawak ni Quinten sa kamay ni Alice habang dinadala siya sa entablado. Lahat, gusto kong ipakilala sa akin ang kasintahan ko. Ito si Alice. Sa oras na ito, lahat ng nakaupo sa banquet hall ay nakatingin kay Alice na magkahawak kasama si Quinten. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Quinten sa karamihan ng mga tao. Si Alice ay may napakagandang hitsura na kahit si Gerald ay hindi may kakaila. Tikas lamang para kay Quinten na maging labis na pagmamalaki dahil kasintahan niya ito. Alice, bakit hindi mo kamustahin ang lahat? Pulong ni Quinten kay Alice. Kinakabahan na sinabi ni Alice, kumusta, lahat? Ako si Alice. Wow! Beauty, paano mo nakilala si Quinten? O nagpa siya kang magsimula ng isang relasyon sa kanya pagkatapos ng ilang uri ng hindi malilimutang nakatagpo? Oo. Sabihin sa amin ang tungkol dito upang malaman namin mula sa karanasan ni Quinten. Sa oras na ito, maraming mga anak na mayaman sa pangalawang henerasyon na alam na imposible para sa kanila na makalapit sa isang magnate tulad ni Aiden. Sa makatuwid, nagpa siya sila na sipsipin ang Quinten sa halip. Pinasadahan ni Alice ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok bago niya sinabi, matagal ko nang kilala si Quinten. Si Tito Ziegler at ang aking ama ay dating kasama sa braso. Tulad ng para sa kadahilanan kung bakit ako nagpasyang magsimula ng isang relasyon kay Quinten, ito ay dahil lamang sa may ginawa siya para sa akin pagkagaling niya sa bansa at talagang napalakas ako nito. Wow! Kabanata 50. Ganun pala. Ang cool talaga ni Quinten. Ang pinakamahusay na paraan upang ituloy ang isang batang babae ay ilipat ang kanya. Ang bawat tao'y hindi mapigil ang maiinggit nang marinig nila si Alice na pinag-uusapan ng tungkol sa relasyon sa pagitan nila ni Quinten. Nakaramdam ng labis na kakulangan sa ginhawa si Gerald sa oras na ito. Ang mag-asawang dito ngayon ay talagang larawan ng kaligayahan. Sisimulan na ng Grand Marshal Restaurant ang seremonya sa paggupit ng laso ngayon. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang mensahe mula sa chairman at CEO mula sa buong mundo. Mangyaring tingnan ang malaking screen. Napakasigla ng host at mabilis niyang binago ang paksa upang makatipid ng oras. Agad namang lumabo ang ilaw, nakatingin si Alice kay Gerald na may ngiti sa labi habang ngumiti ito sa kanya. Sa katunayan, naramdaman ni Alice na ang ngiti sa mukha ni Gerald ay isang mapait na ngiti lamang. Hahaha, dapat siya ay berde sa inggit at panibugho. Gayunpaman, sa lalong madaling pag-play ng video, nagulat ang lahat. Ang nagpe-play sa eksena ay hindi lamang isang mensahe mula sa chairman o CEO, ngunit sa halip ay isang eksena sa hotel.
Hindi mapigilan ng lahat ng madla na mapanood ang video sa gulat. Ito, oh my God. Pagkatapos nito, pinanood ng lahat ang isang eksena ni Quinten na may hawak na isang babae habang papasok sa kwarto. Bukod dito, ang babaeng iyon ay hindi lamang sinumang babae ngunit siya ang kanyang ina-ina. Boom! Nagulat ang lahat ng madla. Sa oras na ito, si Quinten ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon sa kanyang mukha bago siya namumutla. Napatulala din si Alice. Ang pinakakapanapanabik na eksena sa entablado ay ang reaksyon ng ama ni Quinten at ng kanyang magulong inaang. Ito, ikaw. Bastard. Bastard. Sinimulang sigawan siya ng ama ni Quinten. Hindi ako ito. Sinong gumawa nito? Sino ang nagpatugtog ng video? Hindi mapigilan na nanginginig si Quinten habang nagsasalita. Kahit na sinisigawan niya na itigil nila ang video, nagpatuloy ang pag-play ng video sa malaking screen. Ito ay talagang hindi magandang tingnan, umiling si Alice sa pagkabigo. Hindi lamang siya nabigo, ngunit nainsulto rin siya at pinahiya sa entablado. Ipinakilala lamang niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Quinten sa entablado ngunit ngayon, may isang taong nagpapakita talaga sa bawat isa ng isang baluktot at karimari-marim na video ni Quinten. Bukod doon, maraming mga reporter mula sa lokal na balita sa banquet hall ngayon. Siya, si Alice, ay sumikat na. Paano siya maaaring maging isang mayabang tulad ng dati? Ikaw ay bastard. Sampal. Pinigyan ni Alice si Quinten ng mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Talagang itinaas niya ito sa kalangitan bago niya ito ihulog sa lupa ng walang anumang babala. Tinakpe ni Alice ang kanyang bibig ng kanyang kamay habang umiiyak at tumakbo palabas ng bansyo. Alice. Talagang hindi inaasahan ni Noemi na ganito ang mangyayari. Alam niya na nararamdamang seryosong nasaktan si Alice ngayon at dali-dali siyang hinabol dahil sa takot na may mangyari na isang kakilakilabot. Samantala, sa entablado, hinahampas din ng ama ni Quinten si Quinten dahil sa pagkahiya at pinahiya siya sa publiko. Ang lahat sa banquet hall ay pinapanood ang eksenang ito habang pinupuno ng kaguluhan ang kanilang puso. Hahaha. Ngumiti si Aiden habang sinabi niya, nasiyahan ka ba, G. Crawford? Upang isipin na ang batang ito ay talagang naglakas loob na asarin ka sa publiko ngayon. Bukod dito, sinusubukan ka rin niyang mapahiya sa pamamagitan ng sadyang pagpahiya sa iyo at ilagay ka sa isang matigas na lugar. Sa palagay ko hindi talaga niya inaasahan ang ganitong bagay na mangyayari. Si Wereld lang ang makakapagbigay kay Gideon ng isang nakakalokong ngiti. Sa oras na ito, sinulyapan niya si Quinten na nasa entablado pa rin habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay upang hindi makunan ng mga larawan ng mga reporter. Pagkatapos nito, sinabi ni Gerald na, okay, tapos na ang tuwa. Panahon na para mag-address tayo. Hindi man lang nasama ang loob sa kanya ni Gerald. Habang iniisip niya ito, naramdaman niyang karapat-dapat talaga ito kay Quinten. Matapos kausapin si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, nagpasya si Gerald na bumalik sa Harper at sa natitirang pangkat. Walang katuturan para sa kanya na manatili pa rito at nagpasya siyang umalis sa restaurant at sumakay ng taxi pabalik sa dormitoryo. Sa oras na ito, nagkataong nagdadrive si Yuri kasama si Xavier at sadya siyang bumagal sa harap ni Gerald. Oh, hindi madaling mag-hail ng taxi sa oras na ito ng gabi, tama. Cold na sabi ni Yuri. Sa katunayan, orihinal na nais niyang lumitaw na talagang cool ngayong gabi ngunit wala siyang nagawa. Sa katunayan, halos natalo siya ni Gerald tulad ng pag-anyaya ni Aiden kay Gerald na umupo sa kanilang mesa. Kung hindi para sa paliwanag ni Quinten, marahil ay hindi nakatulog muli sina Yuri at Xavier ng gabing iyon. Pagkatapos nito, pareho silang umalis na walang kahihiyan. Damn it! Ano ang sinusubukan nilang patunayan? Galit na tanong ni Harper. Hoy! Narinig kong kumita ulit si Yuri. Hindi ba mahirap para sa kanya na makalakam kahit $10,000 sa araw na iyon? Narinig ko na nakakuha siya muli ng isang malaking halaga ng pera ngayon at bumili siya ng maraming mga regalo para kay Xavier. Sinabi ni Benjamin na walang magawa pagkatapos nito, hindi niya mapigilan ang sarili na maiyak ng malakas. Matapos makatanggap ng isang senadoryos mula kay Harper, biglang naalala ni Benjamin na si Yuri ang umagaw sa kanya ng kasintahan ni Gerald. Sa makatuwid, hindi na siya nagpatuloy sa pag-elaborate. Sa katunayan, medyo nagtaka rin si Gerald kung saan kukuha ang pera ni Yuri ngunit hindi siya mapakali upang tingnan ito. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald mula kay Naomi. Gerald, nasaan ka? Maaari ka bang pumunta sa Emperor Karaoke Bar? Si Alice ay nasa problema. Panipi.